Sa isang malayong baryo sa probinsya ng Iloilo, may isang lumang bahay na naiwang nakatiwangwang. Matagal nang iniiwasan ng mga tao ang bahay na ito at tila ba mahiwagang bumabalot sa lugar na iyon. Si Maya, isang mag-aral ng kasaysayan, ay kanyang napagtanto na interesado siya sa mga kwentong naugnay sa mga misteryosong bahay o haunted house. Isang araw, napagpasyan niyang magtungo sa isang malayo at liblib na baryo na kung saan ay matatagpuan ang isang luma at nakakatakot na bahay na napapaligirang matataas na puno ng balete. Ang lumang bahay na ito ay pinangingilagang puntahan ng mga taga-baryo, lalo na sa gabi. Si Maya ay walang takot at kanyang pinanindigan na tuklasin ang natatagong misteryo sa lumang bahay na ito. Nang makarating siya sa bahay, agad siyang nakaramdam ng kilabot. Nagsitayuan ang kanyang balahibo sa katawan at biglang umihip ang isang malamig na hangin na tila ba yelo sa lamig. Bawat hakbang ay nagbibigay ng kakaibang takot. Pumasok siya sa pintuan at sa loob ng bahay, nakakita siya ng mga larawan ng mga dating naninirahan sa bahay na ito. Isang pamilya na binubuo ng 5 miyembro, ngunit sabay-sabay silang nawala sa isang nangyaring nakakagimbal na aksidente noong dekada 50. Habang nililinis ni Maya ang mga lumang dokumento at larawan, nadiskubre niya ang isang nakakilabot at nakakahindik balahibong katotohanan. Ang mga kaluluwa ng pamilyang mga namatay ay tila ba hindi pa rin matahimik at umaalis sa bahay na iyon. Siya ay tila ba gustong kausapin ng di matahimik na kaluluwa ng mga namatay, at kanyang naramdaman at naririnig ang mga tinig na tila hagik-hik at hinagpis ng mga namatay noong gabing iyon. Minsan, natagpuan niya ang mga nakatagong sulat ng pamilya at nagpapakita ito ng kanilang matinding pangungulila sa isa't isa. Ito ay marahil nang noong nabubuhay pa sila ay matagal na silang hindi nagkikita-kita dahil malayo na sila sa isa't isa at may kanya-kanya ng pamilya. Ngunit marahil noong aksidente ding iyon ay ang muli sana nilang pagsama-sama, subalit nauwi sa isang malagim na pangyayari. Dahil dito, hindi matiis ni Maya ang kakaibang karanasan na ito sa loob ng bahay. Nagsagawa siya ng isang ritual upang tulungan ang mga kaluluwa ng pamilya na makahanap ng kapayapaan. Noong gabing iyon, nagtangkang magparamdam ang mga kaluluwa at sinabi nila kay Maya na kanilang hinahanap ang isa't isa. Matapos ang ritual, natagpuan ni Maya ang mga kalansay ng mga nawawalang miyembro ng pamilya na magkakasama na nasa loob ng kagubatan sa likod ng bahay. Humingi ng tulong si Maya sa mga taga-baryo na tulungan siyang ipunin ang mga buto ng kalansay para dalhin sa simbahan at basbasan ng pari at ilibing ng disente upang magkaroon na ng kapayapaan ang mga di matahimik na kaluluwa nito. Simula nang nabasbasan ang mga labi at mailibing sa sementeryo, ang mga kaluluwa nila ay nagkaroon na ng kapayapaan at tuluyan na ngang nilisan ang lumang bahay. Simula noon, naging maliwalas na ang buong bahay. Hindi na ito kinakatakutan at naging isang masayang tahanan na ng mga bagong naninirahan dito. At si Maya naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral ng kasaysayan. Ngunit ang kakaibang karanasan na iyon ay hindi niya malilimutan. Ang bahay na iyon ay hindi na naging isang lugar ng katatakutan at kababalaghan, bagkus
ay naging simbolo na ng pagtuklas ng kasaysayan at pag-unawa sa mga pangyayari sa nakaraan. Patuloy na ibinabahagi ni Maya ang kanyang sariling mga kwento at karanasan sa mga kababalaghan, at sa bawat pagtuklas niya, nagdadala siya ng kaliwanagan at pag-asa sa mga misteryong nangangailangan ng kasagutan. Naging kilala si Maya sa buong komunidad hindi lamang bilang isang historian na tagapag-ambag at espesyalista sa lokal na kasaysayan, kundi maging sa larangan ng pagtuklas ng misteryo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at pagsusuri sa iba't ibang mga kwento ng kababalaghan at misteryo sa probinsya. Ngunit sa tuwing na pag-uusapan ang bahay na iyon, siya ang isa sa mga unang hinahanap upang magbigay paliwanag sa mga interesadong tao. Nang magdaan ang mga taon, naging isang prinsipyo na ni Maya na ipaalam sa mga tao na ang kasaysayan ay may kakayahan na maging buhay sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Sa pag-aaral niya ng kwento at sa karanasang iyon, natutunan niyang may mga bagay na hindi kayang may paliwanag ng siyensya na nangyayari sa realidad. Isang araw, habang may inaaral si Maya ng mga dokumento sa kanyang opisina sa universidad, muling may natanggap siyang isang liham mula sa isang pamilya na galing sa malayong lugar. Nagtatanong ang pamilyang ito tungkol sa kanilang nararanasang kababalaghan. Ayon sa kanilang liham, ang kanilang tahanan ay may mga kakaibang pangyayari, katulad ng mga pag-ikot ng mga larawan sa pader, pagsarado ng kusa ng pinto at mga malalakas na tinig na hindi nakikita na nangyayari tuwing hating gabi. Dahil sa kanyang kaalaman at karanasan sa mga kwento ng kababalaghang tulad nito, tinanggap ni Maya ang hiling at tawag ng pamilyang iyon. Nagtungo siya sa kanilang tahanan upang magkaroon ng masusing pagsusuri sa mga pangyayaring hindi may paliwanag. Nang makarating si Maya sa tahanan ng pamilya na nagpadala ng liham, agad niyang naramdaman na may isang hindi pangkaraniwang enerhiya na lumulukob sa lugar na iyon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa mga ritual upang matuklasan ang tunay na dahilan ng mga pangyayaring ito. Sa pamamagitan ng ilang araw na pagsasaliksik at pakipag-ugnayan sa mga kaluluwa na naroon, natuklasan ni Maya ang mga hindi nasabi at naisalaysay na kwento ng mga nakaraang naging residente ng bahay na iyon. Matapos ang mahabang proseso ng pakikipag-ugnayan sa kanila, natukoy niya na ang mga kaluluwang ito ay naghahanap lamang ng kasagutan at kapayapaan. Sinikap ni Maya na matulungan ang mga kaluluwa na ito na makamtan ang kanilang hinahanap na kapayapaan. Pagkatapos ng ilang buwan na pag-iimbestiga at pagkikipag-ugnayan, natulungan niya ang mga kaluluwa na matagpuan ang kanilang matagal nang inaasam-asam na kapayapaan at pagtanggap ng katotohanan na sila ay matagal nang namatay. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, mas lalong tumindi ang pagnanais ni Maya sa mga kwento ng kababalaghan. Dahil dito ay inilaanan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagsusuri sa mga misteryong pangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naging kilala siya bilang isang eksperto sa larangan na iyon at patuloy siyang nagbabahagi ng liwanag at kaalaman sa mga tao tungkol sa mga kwento ng kababalaghan na hindi kayang tukuyin ng siyensya. At sa paglipas ng mga taon, mas naging tanyag na eksperto si Maya sa mga kwento ng kababalaghan at misteryo. Siya ay naging isang mapagkakatiwalaang tao sa komunidad
na nakakatulong sa mga pamilya at individual na naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga di mapailiwanag na karanasan. Ipinamalas ni Maya ang pagiging bukas sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa mundo. Sa bawat pagtuklas at pakikipag-ugnayan sa mga kaluluwa ng mga yumao, natutunan ni Maya na ang kababalaghan ay bahagi lamang ng mas malalim na likas na misteryo ng buhay. Ipinamalas niya ang kakayahan ng tao na magbigay ng kasagutan at kabuluhan sa mga misteryosong bagay, at ito'y nagdulot ng kalakip na kapanatagan sa mga taong nababahala sa mga hindi may paliwanag na pangyayari. Habang patuloy siyang nagsusuri at naglalakbay sa mga kwento ng kababalaghan, natutunan ni Maya na ang tunay na kahulugan ng kababalaghan ay hindi sa takot o pagkatakot, kundi sa pag-unawa at pagtanggap dito. Sa kanyang pag-aaral at paglalakbay, natuklasan niya na sa likod ng bawat kwento ng kababalaghan ay mayroong mga kaluluwa at taong buhay pa ang naghahanap ng kasagutan. Sa huli, si Maya ay nag-isang tagapagdala ng pag-asa at kaalaman sa mga kwento ng kababalaghan. Ibinahagi niya ang kakayahan na mag-ambag ng liwanag at pag-asa sa mga taong nabubuhay pa at sa mga taong nauna na sa kabilang buhay. Ang kanyang buhay ay naging makabuluhan at makulay na naglalakbay tungo sa mga misteryong bumabalot sa mundong ibabaw.